At siyempre, ang ating pagpupulo, laging nagwawakas po sa commitment. So, I hope na ito po yung ating sa puso, sapagkat pagka hindi po natin na gawa ang tamang commitment ay kumital ang labas. So, ngayon po, ay nais ko po kayong dalhin sa isang maikling kwento at pag-aaral na naganap sa huling chapter ng Luke. Luke chapter 24. At kung dala po ninyo inyong mga Biblia, atin pong buksan ito. Pero bago po natin pag-aralan, saglit po tayong yumuko sa panalangin. Mahal naming Diyos, ngayong hapon sa aming pong pagtatalaga, bago kami humayo sa aming misyon, pagpalain niyo po ang bawat isa ng inyong banal na karunungan. Samantalang aming pinupulay-pulay ang inyong salita, naway makita po namin ang inyong kalooban para sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. So, meron pong kwento doon na merong dalawang lalaki na sila po'y naglalakad na anong lungkot. Talagang siguro po'y lulugo-lugo at pagkatapos ay napakalungkot ng kanilang kwentuhan. Papunta sila sa isang village at kumbaga sa laro ng mga bata nung una ay parang ayawan na. Yan, ayawan na, uwian na. Ano? Malungkot ang kanilang paglalakad. Subalit, merong nakimarites. Ang term pala ni Brother, kung kilala niyo po si Brother Jericho Valdez, naki-good Samarites. Yeah. At sabi nung estranghero, ano bang inyong pinagkukwentuhan? Ba't ang lungkot-lungkot ninyo? Sabi nung dalawa, ikaw lang baga ang hindi nakakaalam ng balita? Ano bang balita? Na itong aming inaasahan na siyang Savior, tagapagligtas ng Israel, abay, ipinako sa krus at ngayon ay patatlong araw na. Hindi. Yung estranghero naman ang nagkwento. Nagkwento at habang nagkwento ay yung dalawa ay umuunat at ang lakad ay bumibilis. Ano ba? At sila ay nagiging excited samantalang nagkwento yung estranghero. Pagdating doon sa dulo kung saan sila nasa village na, sabi, ikaw yata ay malayo pa pero magdidilim na, dito ka na kumain. At dito ka na matulog at bukas na uli ikaw maglakbay. At pumayag naman yung estranghero. At nung sila po ay naghahapunan na, siya po ay pinutol-putol na yung tinapay. At nung nagpuputol-putol ay ba'y pamilyar sapagkat biruin niya naman ay 3 years na kasama nilang nagpuputol ng tinapay. Sabi lang Panginoong Yesus yun. At nung kanilang mabanggit yun, biglang nawala ang Panginoong Yesus. Siguro yung nag-teleport. May teleport na rin pala. Nawala eh. Nawala. Pagkatapos ay yung dalawa, nung kanilang makonfirma na Jesus Christ was alive, He was resurrected, very excited sila. Sapagkat kanina pang umaga ay hindi nila alam kung ano ba talaga ang tamang balita. Puro fake news ang kanilang naririnig. May nagsasabi si Jesus daw ay buhay, ay hindi naman kumpirmado. So kanilang nakumpirma. Alam niyo po siguro yung kanilang biyahe kanina, kanilang lakad na siguro mga 2 oras, ay tinakbo nilang pauwi, 30 minutes lang. Balik sila sa Jerusalem sa sobrang excited nila.
magbalita. At doon po sa upper room, doon din mismo nagpakita ang Panginoong Yesus sa mga alagad. Binalita nila, no? Buhay si Jesus! Paligulin na rin sila sa pagbabalita dahil naibalita na rin ni Mary Magdalene. Nakita niya nga kanina umaga, buhay si Jesus. So they had the message and they want to do the mission na sabihin sa lahat ng mga tao na ang Panginoong Yesus ay buhay. They were excited. Kung baga sa atin sinisilihan na sa puwet na kanilang babalita na si Jesus Christ ay nabuhay na muli. Pero si Jesus Christ mismo, mga kapatid, nung nagpakita sa kanila ay mayroong sinabing may kulang pa. And dito po sa aklat ng Luke, chapter 24, tingnan po natin yung verses 48 at 49. Ito po yung sinasabi, be his witness, ano? Sabi ng Panginoong Yesus, kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. You are witnesses. No? At tingnan ninyo, sabi niya, verse 49, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, subalit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihang galing sa itaas. Mga kapatid, ang mga alagad ay very excited. They have the message, ready na sila. Pero sabi ng Panginoong Jesus, wait! O, parang yung mga bata ngayon, pag inutusan, wait! No? Sabi ng Panginoon, wait! Maghintay kayo sa lungsod sapagkat kayo'y bibihisan ng kapangyarihang galing sa itaas. Kanina umaga, nabanggit ko mga kapatid. The Laodicean church is rich. She had the facility. Lahat na ng bagay nasa kanya. Wala siyang pangangailangan. And yet, she could not finish the mission. Why? Merong pong kulang. Kaya maganda po ang yaman. Magandang ating church ay maraming resources, maraming means. Pero mga kapatid, even the spirit of prophecy testifies na riches cannot accomplish God's mission. Ano po ang kailangan, mga kapatid? Which is free for all of us. Ano po yung kulang? The power from on high. Ano po ang tawag natin? The power of the Holy Spirit. Kahit wala pong yaman, kahit wala pong kakayanan, the power of the Holy Spirit can make us effective witnesses, mga kapatid. Sabi dito sa ating devotional, kung kayo po yung nagbabasa ng ating devotional tuwing umaga, October 24, sa ating devotional, aking in-screenshot. Pakinggan niyo po yung mga kapatid. Learning. Sabi po dito, learning, talents, eloquence, every natural or acquired endowment may be possessed. Tayo mga kapatid ay maaaring magtaglay ng husay, ng galing, ng ating mga natutunan, ng ating talento, ng ating mga kakayanan. Pero sabi dito, but without the presence of the Spirit of God, no heart will be touched. Hindi po ng statement, ano? Nasa iyo na, ikaw na, no? Awit ni Daniel Padilla na nag-break na. Nasa iyo na ang lahat. Diba? But without the Spirit of God, no heart will be touched. Mga kapatid. No sinner won to Christ. Lungkot, ano? Ang yaman na, nandyan na lahat, facility, may projector, may lahat ng teknolohiya nasa church. But no sinner won to Christ. When His disciples are connected with Christ, when the gifts of the Spirit are theirs, even the poorest and most ignorant of them will have the power that will turn the world upside down. Ano sabi mga kapatid? In connection with Jesus Christ, nang mag-focus ang mga alagad sa ating Panginoong Jesucristo at nang ibigay ng ating Panginoong Jesucristo ang banal na Espiritu, the most poor, the poorest, the most ignorant, yung mga nagsasabing hindi ko kaya, binago ng banal na Espiritu at nakatanggap sila ng kapangyarihan, bumago.
sa buong sanlibutan. Acts chapter 2, alam natin ang kwento hanggang Acts chapter 5. Alam po natin kung paano maging yung kanilang mga resources ay kahit wala sila ay nag-ambag-ambagan, ano po, para sa pagsulong ng gawain because they were filled with the Holy Spirit. So, sa pong ito mga kapatid, dalawa lang po ang commitment na pwede nating gawin. Una, because mission begins with prayer. Ang una po mga kapatid, let's pray. Manalangin po tayo. Let's commit na hindi po natin kakaligtaan yung ating mga prayer time. Yung mga sinet natin na oras ng panalangin. Sa gabi, sa madaling araw. Kung ating nalimutan mga kapatid, pwede bang muli tayong mag-recommit? Pwede ba nating italagang muli na tayo mananalangin? Pwede pong itaas ang ating mga kamay. Prayer. And in our prayer, pwede po bang ang lagi nating isama, Lord, possess me with the power of the Holy Spirit. Pwede din po ba nating ipangako yun sa ating panalangin? Pwede po itaas ang ating mga kamay, mga kapatid. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin na nga ngayon, mga kapatid. Let's stand para po sa ating panalangin ng pagtatalaga. Meron po tayong misyon. Maring ang iba sa atin ay handa na, pero maring sinasabi ng Panginoong Yesus, wait. Please, wait for the power of the Holy Spirit. So, ating hilingin ang banal na Espiritu. Kung inyo pong nabasa din po sa ating lesson, I think 2 weeks or 3 weeks ago, nire-request din po ng ating lesson na kung merong 3, 4, 5, o kaya hanggang 7 na pangalan, mga tao na siguro in-impress sa atin ng Panginoon na ating saksihan. Pwede po bang isama din po natin sa pananalangin? No? Let's have prayer list. Sa ating pong mga Bibles, meron tayong kunting notes, listahan ng mga tao na ating ipapanalangin. And when strong impression comes na sila'y paglingkuran, dalawin, sulatan, communicate, then let's follow the leading of the Holy Spirit. So ngayon pong darating na taon, 2024, of course, every year is a year of evangelism, but this coming year is also dedicated as a year, special year of evangelism, mga kapatid. Huwag po tayong pumayag na lumipas ang isang taon na wala po tayong madadalang kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon Jesucristo. Each one can reach one. Tayo po yumuko sa panalangin. Mahal na Diyos, narito po ang inyong mga anak na inyo pong tinawagan mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na liwanag. Sa liwanag ng salita ng Panginoong Jesucristo at sa liwanag mismo ng Panginoong Jesucristo na siyang katotohanan, daan at buhay. Narito, Panginoon, sa mga bayang ito ng Mauban, yan din po ng Sampaloc at iba pang bayan na kaugnay ng aming misyon, O Diyos, ay meron kayong gawain na nais niyo pong ipagawa sa bawat isa. Panginoon, maaaring kami kapos sa karunungan, maaaring kulang sa kakayanan. Subalit ang aming Diyos ay lubhang makapangyarihan at kaya niyang gamitin ang pinakamahina sa amin upang isagawa ang kanyang layunin. Kaya't narito, Diyos, aming idinadalangin na tulungan ang bawat isa sa amin na huwag mapagod at manghinawa sa pananalangin pag-ugnay sa langit. At tulungan ang bawat isa sa amin na ipaalala na sa tuwing kami mananalangin, huwag namin kaligtaang humiling ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ilagay din po, O Diyos, sa aming puso ang inyong pagmamahal para sa mga tao, para sa aming kapwa. At magbigay po kayo ng mga specific na pangalan na nais po ninyong personal naming maabot at paglingkuran. Maaring sa aming mga kamag-anakan, sa aming mga kapitbahay, at sa mga taong naabot ng impluensya ng inyong mga lingkod. Kaya't narito kaming lahat, nakatayo sa inyong harapan, nagtatalaga,
na kami hahayo hindi para sa aming sarili, kundi para isulong ang inyong misyon at magbalik ng kalwalatian sa inyong pangalan. Taglayin po namin ang kapangyarihan ng langit na pagkakalaw bilang libreng regalo ng aming Panginoong Jesucristo. At ngayon, O Diyos, basbasan po ninyo ang inyong mga anak sa aming paghahayo ngayon, sa aming misyon sa teritoryong ito. Aming idinadalangin na pagpalain niyo po ang aming mga pagsisikap ng kagalakan na makita ng mga kaluluwa'y tumatanggap sa inyo. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pong misyon.